Matapos bumagsak si Vegeta sa ilalim ng impluwensya ng sumpa, nabunyag na si Goku ay hindi nawala ng malay, kundi patuloy itong nilalabanan. Gayunman, ang planetang Earth mismo ang naging sentrong pinagmulan nito, at sa harap ng panganib na kumalat ito sa Universe 7, kami, sina Whis at Vados, ay napilitang wasakin ito. Ang pasyang iyon ay nagligtas sa pag-iral, ngunit pinasiklab nito ang galit ni Goku at ginising ang isang kapangyarihang wala pang sinuman ang nakasaksi noon. Ngayon, ang kapalaran ng universo ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Nagbigay ng utos ang Reyna na patayin si Goku at ito na lamang ang natitirang opsyon. Kaya, paano kikilos sina Whis at Vados at si Goku ba ay patuloy pa ring lumalaban para sa mga mahal niya o siya na ba ang naging bagay na kinatatakutan nila? Kung nais mong malaman ang katotohanan hanggang sa pinakahuli, suportahan ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe at magsimula na tayo. Sa kalawakan, hawak ni Beerus ang kanyang nabaling braso, gulat na nagsabi ha. Impossible. Ito mismo ang eksaktong nakita ko sa panaginip. Narito na ito, nagkakatotoo sa harap ng aking mga mata. Lahat ng mata ay nakatuon kay Goku, at sa likuran niya, ang ginintuang dragon na Shenron, naroroon ng hindi ipinatawag, walang paliwanag. Si Whis, sa matinding pagkabigla, imposible. Kumpleto na ang 7 bituin. Ngayon ay nauunawaan ko na. Habang tumitindi ang galit ni Goku, mas lalo ring pinapakain at pinapalakas ng sumpa ang sarili nito. Mas lalo pang nalito si Vados. Ang kanyang enerhiya ay dumami ng daan-daang beses. Sa sandaling iyon, binasag ni Goku ang katahimikan. Ang kanyang tinig ay hindi sigaw kundi isang paghatol. Winawasak ninyo ang planeta sa dahilan na pigilan ang sumpa. Ngunit hindi ninyo tinanong ang inyong sarili kahit isang tanong man lamang. Sino ang nagsabing dito hihinto ang galit ko? Nanaig ang katahimikan. Pagkatapos, biglang nagpakawala si Goku ng isang sigaw. Isang sigaw na hindi lamang humiwa sa kalawakan, kundi humagip sa lahat ng universo. Naramdaman ito ng mga anghel sa malalayong kaharian. Nanginig silang lahat ng hindi naunawaan kung bakit. At maging ang balanse mismo ay tila bumabagsak. At sa palasyo ni Zeno, bigla siyang nagising, saka nagsalita sa nakakatakot na inosenteng tinig, nasaan si Goku. Gusto ko si Goku ngayon din. Nalito ang mga gwardiya, dahil alam nilang nakita ng lahat ang panaginip at napagtanto nila ang banta ni Goku sa pag-iral. Ipinatawag ni Zeno ang cosmic map at doon ay may nakita siya. Nanginginig ang Universe 7 sa ilalim ng kanyang titig, at lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagtuon habang sinabi niya, dalhin ninyo ako sa kanya ngayon, sa Universe 7. May nakita akong hindi malilimutang bagay sa aking panaginip at kailangang dalhin si Goku ngayon, sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, habang nasa ilalim ng matinding pressure sina Whis at Vados, tumigil si Goku sa pagsigaw at bago sumiklab ang unos, nagsalita siya ng may kumpiyansa, mabigat ang magiging kaparusahan ninyo sa aking mga kamay. Nagkamali kayo. Maaari ninyong hinarap ang problema ng may karunungan, ngunit pinili ninyo ang pinakamabilis na pasya. Agad niyang pinakawalan ang isang napakalaking alon ng enerhiya na humagip sa buong lugar. Nakakatakot ang presyon nito, at hindi nagtagal, napilitang harapin ni Whis at Vados ang puwersang iyon, tinamaan ng isang kapangyarihang hindi pa nila kailanman naranasan noon. Pagkalipas ng ilang segundo, naganap ang pinakamalaking pagsabog, mapanira at marahas, na nag-iwan sa lahat na natulala. Pabulong na sinabi ni Vados, paano natin siya haharapin? Ipinagbawal ni Mother na lumampas tayo sa 30%. Sinabi ni Whis, kahit may mga limitasyon, hindi tayo dapat lumampas kahit 10% lamang. Ang balanse ay higit sa lahat. Kalmadong tumingin si Goku sa kanila, punang galit. Pagsisisihan ninyo ito at walang makatatakas sa hustisya. Sa isang kisap mata, nagpakawala siya ng 2 mabilis na atake sa parehong sandali. Nalampasan ng mga iyon ang bilis ng persepsyon kahit sa 10% ng kapangyarihan ni Whis at Vados. Lumaki ang mga mata ni Beerus. Nanginginig na lumabas ang kanyang boses. Ano? Nanaginip ba ako? Lumingon si Vados kay Whis at nagsalita ng may kaba, Whis, kailangan nating alisin ang mga restriksyon. Hindi nakakayanin ang antas na ito ng walang bahagyang pagsasakripisyo ng balanse. Alam ni Vados ang panganib ng kanyang sinasabi, sapagkat naramdaman niya ang puwersa ng suntok hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit mahigpit na kinuyom ni Whis ang kanyang kamao at sumagot, lumayo ka, Vados. Ako na mismo ang haharap dito. Itataas ko ang tindi sa 20% at sa isang kisap mata ay umatake siya. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay doon nangyari. Pinigil ni Goku ang atake gamit lamang ang isang daliri. Itinaas niya ang kanyang tingin. Kalmadong lumabas ang kanyang tinig. Kung balak mo akong patayin, Whis, bakit ka nag-aatubili?
Itaas mo sa 100% ang lakas mo. Pero unawain mo itong mabuti. Hindi ko hahayaang gawin mo iyon bago ko mailabas ang aking galit. At sa isang mabilis na sandali, isang tama, diretso sa pisngi ni Whis. Hindi iyon suntok, iyon ay parang kulog na tumama. Si Vados ay napasigaw sa pagkabigla. Ano? Kahit 20% ng kapangyarihan ng isang anghel ay wala lang sa harap niya. Naramdaman ito ng lahat, hindi lamang dito, kundi maging sa malayong planetang iyon kung saan pinagmamasdan ng misteryosang reyna ang bawat detalye. May ilang kaibigan ang nakaunawa sa nangyayari at ang iba na maiwala ng nagawa kundi lumuha. Hindi sapat ang kanilang kakayahan upang makita ang labanan. Binagabag ng misteryosang babae ang katahimikan. Malamig ang kanyang tinig. Whis, tama na. Itaas mo pa ng kaunti ang tindi. Subukan mo ang 30%. Kung hindi pa rin iyon ubra, ako mismo ang papatay sa kanya gamit lamang ang 1% ng aking kapangyarihan. At sa mismong sandaling iyon, nanginig ang kalawakan sa likuran niya. Isang aura ang sumiklab. Isang kapangyarihan ang sumabog. Sina Gohan at Goten, sabay silang nag-transform. Narinig nila ang naging pasya. Tumanggi ang kanilang mga puso. Matapos nilang malaman ang katotohanan na si Goku ay hindi nagpasakop sa sumpa at ang pinakakawalan niya ngayon ay hindi kasamaan, kundi galit ng isang ama na inagawa ng pamilya at ng planetang kanyang tahanan. Kasabay nito may napansin si Beerus. Huminto ang kanyang mga mata sa isang tanawing higit na gumulo sa kanya kaysa sa anumang suntok na tinanggap niya. Ang dragon, si Shenron, ay nananatiling hindi gumagalaw. Walang naunawaan si Beerus. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Goku at sa mismong sandaling iyon, bumalik sa kanya ang alaala. Ang kamay na madaling nabali. Ang kahihiyang hindi pa nabubura. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit pilit pa ring pinanghahawakan ng kanyang pagmamataas. Milyon-milyong taon akong nabuhay bilang Diyos ng pagwasak. Hindi ko hahayaang agawin ng isang ordinaryong nilalang ang ranggong ito sa akin. Sumiklab ang enerhiya ng Hakai. Hindi iyon isang pag-atake. Isa iyong hatol ng kamatayan. Ngunit naglaho ito. Natutunaw ang enerhiya sa kawalan. Dahan-dahang lumingon si Goku. Hindi iyon tingin ng galit, kundi tingin ng pagkamulat. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Beerus ang isang bagay na hindi niya pa nararamdaman mula nang siya ay isilang. Takot na tumago sa kanyang puso bago pa sa kanyang katawan. Nais niyang magsalita, ngunit nabigo ang kanyang tinig. Hindi nagsalita si Goku, ngunit tumagos ang kanyang kamay sa katawan ni Beerus. Isa itong nakamamatay at mapagpasyang tama. Lumaki ang mga mata ni Beerus, nawala ang hangin sa kanyang mga baga, sabay-sabay na humupa ang kanyang kapangyarihan at bumagsak ang kanyang katawan, nawalan ng malay, nang walang paglaban. Isang nakakatakot na katahimikan ang nanaig. Tumingin si Whis sa eksena at sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang pagiging kalmado. Vados, asikasuhin mo si Beerus. Gagamit ako ng kapangyarihang hindi ko pa kailanman ginamit noon, 30%. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay naglaho na siya. Nangyari ang banggaan ng walang babala. Sumugod si Whis na parang multo, ang kanyang tungkod ay gumagalaw sa bilis na hindi makita. 100 sunod-sunod na tama, bawat isa ay may dalang 30% ng kapangyarihan ng isang anghel. Ngunit natiis iyon ni Goku. Ang galit na bumabalot sa kanyang puso ay naging purong gatong. Nyanig ang solar system. Isa-isang nagsimulang mabasag ang mga planeta. Hindi iyon simpleng pagwasak, kundi pagbura, at sa kakaibang planetang iyon, nagsalita ang reyna ng walang kahit katiting na pag-aalala. Sa tingin ko, hindi matatapos ang laban na ito ayon sa plano. Mukhang kailangan ko ng makialam. Sa mismong sandaling iyon, itinaas ni Goten at Gohan ang kanilang mga kamay patungo sa kanya. Hindi sila nag-isip, hindi sila nag-atubili. Isa sa kanila ang nagsalita sa matatag na tinig, hindi namin alam kung sino ka, ngunit hanggat nagbabanta ang sitwasyong ito sa aming ama, gagawin namin ang imposible upang protektahan siya. Pagkatapos noon, isang pinagsamang pag-atake, sabay, ganap na magkaisa. Isang napakalaking pagsabog ang lumamon sa lugar. Binulag ng liwanag ang lahat ng mata, at nang luminaw ang tanawin, nakatayo pa rin ang babae, walang anumang pinsala. Hindi marumi ang kanyang kasuotan, ngunit may iba pang bagay na nabasag. Ang mismong lugar ay nagsimulang gumuho. Nalanta ang mga bulaklak sa isang iglap. Naglaho ang mga puno na parabang hindi sila kailanman umiral. Nabiyak ang makalangit na langit at gumuho ang magandang liwanag nito. Dumating ang kidlat, bumuhos ang kadiliman, at ang planeta ay naging isang malungkot na lugar na parabang isinumpa ng galit. Lahat ay luminga sa paligid, natataranta. Ano ito?
Ano ang nangyayari? Hindi ito normal. Pagkatapos ay idinagdag ni Piccolo, wala akong duda na ang nangyayari ay may kinalaman sa kanya. Humakbang lamang ng isang beses ang babae. Tiningnan niya sina Goten at Gohan, hindi nang may galit, kundi tulad ng isang taong may nalalaman na higit pa sa kanyang sinasabi. Ipagpapalampas ko ang ginawa ninyo, dahil hindi ninyo alam kung sino talaga ako. Ngunit hindi ko palalampasin ang pagkilos ng padalos-dalos habang wala kayong kaalaman sa epekto nito sa pag-iral. Ang layunin ko ay panatilihin ang balanse, ngunit binubulag kayo ng inyong emosyon upang makita ang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang kamay, walang nakakatakot na aura. Walang nakapanulumong enerhiya, isang banayad na alon lamang. Pinakawalan iyon at sumabog ang lugar. Hindi iyon pagsabog ng pagkawasak, kundi isang babala. Hindi nga sila pinarusahan. Gumuhit siya ng hangganan. Dahan-dahang tumalikod ang babae na para bang tapos na ang lahat, ngunit sa likuran niya, buhay pa rin ang galit. Dahan-dahang tumayo ang magkapatid, hirap sa galaw. Nanginginig ang kanilang mga kamay, ngunit nag-aapoy ang kanilang mga mata. Hindi pa rin nawawala ang hangaring protektahan ang kanilang ama. Mapait na sinabi ni Goten, ang pagkamatay ng aking ama ay katapusan ng mismong kawalang hanggan. Ang Shenron ang pinagmulan ng sumpa, ibig sabihin wala na itong kayang iligtas ngayon. Kaya hindi ko kayo papayagang saktan siya. Unang sumugod si Goten, puno ng tapang at determinasyon sa kabila ng lahat ng kanyang nakita. Ngunit dito na nagsimula ang sakuna. Tapos na ang lahat.